paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, matapos mapatay si Divino, si Alexa naman ang pinaputukan ni Rhea. Ngunit agad natawagan ng babaeng tuso ang mga pulis. At ang asawa ni Divino ang napatay ng mga otoridad. Kasunod niyong pinatay ni Alexa ang isang makasalanang kapitbahay. At pinahiwalay niya sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa. Kaya nasundan niya ang kaluluwa ni Divino sa impyerno para itakas. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Kaluluwa Gala. Sa isa na namang gabi ng lagim. Alexa? Ligtas ka na, Divino. Naiaon ko na ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. Hindi ko maintindihan kung paano nakarating dito sa impyerno ang kaluluwa mo. Kaya sinasabi mong buhay ka pa. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sumama ka sa akin. Oo,
Sasama ako sa'yo. Itatakas na kita rito sa impyerno. Makatakas kaya tayo dito, Alexa. Makapangyarihan ng demonyo. Ano bang sandali? Pwede mahuli niya tayo. Kaya nga magmadali tayo. Huwag kang matakot. Kapag humadlang sa atin ang demonyo, papatayin ko siya. Ginabi na ako sa pagbabasa ng magazine dito sa sala. Malamang tulog na si Alexa. Inaantok na rin ako. Bukas ko natatapusin ang binabasa. Natutulog na ako. Ha? May humahalakhak sa kwarto ni Alexa. Hindi boses ni Alexa yun. Boses yun ng isang lalaki. Sino humahalakhak na yun sa kwarto ng anak ko? Parang halakhak ng dyablo. Kung totoo man ang kinatatakutan ko, kung may dyablo man sa kwarto ni Alexa, hindi ako dapat magpatangay sa takot. Gagawin kong nararapat, kaya humangos ako rito sa aking kwarto. Ngayong nakuha ko ng naitatago kong krusipiho sa kabinet, papasok na ako sa kwarto ni Alexa. At itong krusipihong hawak ko, na pinaniniwalaan kong mabisang pangontra sa mga alagad ng dilim, itong ihaharap ko sa dyablo. Patnubayan at tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. Walang dyablo rito sa kwarto ng anak ko. Pero nasan si Alexa? Wala rin siya rito. Baka umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Saan siya nagpunta? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Divino, bakit ka nalumo? Naitakas ko ng kaluluwa mo sa impyerno. Oo, Alexa. Naiahon mo nga ang kaluluwa ko sa dagat-dagatang apoy. Pero paano pa ako makakabalik sa katawan ko? Naipaimbalsa mo na yun ng isang kamag-anak ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. May paraan pa para mabuhay kang muli. Wala na. Meron. Gaya ng sabi sa akin ni Julia. Kapag naging huli na ang lahat para makabalik ang kaluluwa ni Divino sa kanyang katawan, may pag-asa pang mabuhay siya muli. Kung sasanib ang kaluluwa niya sa ibang katawan. Ganon. Ganon, Divino. Ayon sa psychic at faith healer na si Julia, maaari kang mabuhay uli sa ibang katawan. Kung papayag ka. Payag ako. Kahit sa ibang katawan sasanib ako. Ang mahalaga, mabuhay uli ako. Oo, Divino. Ang importante, mabuhay kang muli. At naipagpatuloy natin ang ating pagmamahalan. Kahit nasa ibang katawan ka. Pero, paano? Paano makakasanib ang kaluluwa ko sa katawan ng iba? Paano? Ayan, Divino. Ang kaibigan kong standby.
Nasasanib ang kaluluwa ko. Oo. Kaya nagpalutang tayo papasok dito sa kanyang kwarto. Sumanib ka na sa kanya habang natutulog siya. Paano? Ang sabi ng psychic, Maaaring sumanib ang kaluluwa sa katawan ng kahit sinong taong natutulog. gawin mo na ang sabi ni Julia Divino. Palutangin mo ang iyong katawan palapit sa natutulog na tao. Tumapat ka sa kanya hanggang magawa mong sumanib sa kanyang katawan. Susundin kita, Alexa. Lalapit na ako sa natutulog ni Stampay. Sasanib na ang kaluluwa ko sa kanyang katawan. Matapos sundin ang kaluluwa ni Divino, ang sabi ni Huling, nagawa niyang sumanib sa katawan ng ibang tao. Ngayon, ang kaluluwa ko naman ang sasanib muli sa aking katawan para magkasama na kami ni Divino sa habang buhay. Bakit malalim na ang gabi, gising pa si Papa? Bakit narito siya sa salat? Nalulung. Papa? Papa? Ay, hindi nga pala niya naririnig ang gaya kong kaluluwa. Magpapalutang na ako papasok sa kwarto ko para makasanib na ako sa katawan ko. Oh. Ha? Bakit? Bakit wala rito sa kwarto ang katawan ko? Nasaan? Nasaan ang katawan ko? Nasaan? Alexa, Sino ka? Sino kang sumanib sa katawan ko? puso ka, Alexa. Bakit parang nakikita mo ang aking kaluluwa? Nang magpalutang-lutang ako papalapit sa'yo. Talagang nakikita kita. Dahil bastuso ko sa iyo at makapangyarihan ako. Kaya nagawa ko sumanib sa katawan mo at magpunta rito sa ibabaw ng burol. Bakit narito ka sa gilid ng matarik na bangin? Masama ka, Alexa. May timon yung puti. Kaya ang tulad mo'y dapat lamang mamalagi sa aking kaharian. Sa dagat-dagatang apoy sa habang buhay. Demonyo? Tama ka, Alexa. Bakit ka sumanib sa katawan ko? Demonyo! Lumayas ka sa katawan ko! Wala kang karapatang diktahan ako. Dapat kong gawin. Demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Kapag hindi ka lumaya sa katawan ko, papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim.
Hindi mo ko maaaring patayin, Alexa. Tumagos lamang sa katawan ko ang aking mga kamay. Walang kakayahan ng kaya mong kaluluwa lamang na pinsalain ako. Ako, nasisimula pa lamang na iiwalay mo ang iyong kaluluwa sa katawan mo. Lihim na kitang sinubaybayan. Alam mo, nakarating ako sa impyerno at naitakas ko doon ang kaluluwa ni Divino. Alam ko, walang malilingid sa aking kapangyarihan. Demonyo, nakikiusap ako sa'yo. Lumayas ka na sa katawan ko. Ibalik mo na sa akin ang katawan ko. Kailanman, hindi ka na makababalik sa katawan mo ang iyong kaluluwa. Dahil tatalon ako rito sa mangin Hindi. at pagbagsak ko sa malalaki at matulis na bato sa ibaba ng mangin. Magkakalasog-lasog ng katawan mo. Wag. Hindi mo na pakikilabangan pa. Huwag mo gawin yan. Wag. Masdan mo, Alexa. Masdan mo ang malagim na pagkamatay ng iyong katawan. No! Alexa, Demonyo. ngayong humiwalay na ako sa katawan mo at nagbalik na ako sa dati ko ngayon. Ipagsasama na kita sa aking kaharian. Hindi. Ayoko. Ayoko. Sa ayaw at sa gusto mo, kaya ni Divino, kaya mong maitim ang buti, ay habang buhay kong parusahan, habang buhay kang magdurusa sa dagat-dagatang apoy. Alexa, anak ko. Tito Simon, nakikiramay po ako. Nakikiramay rin ako, Simon. Salamat sa inyo. Biglang-bigla naman po ang pagkamatay ni Alexa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang nangyari, Sandy. Wala akong alam na dahilan para magpakamatay ang anak ko. Kaya natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa ibaba ng matarik na bangin. Alam ko ang naging problema ni Alexa. Huling, noong gabing humalakhak siya na parang demonyo. Parang wala na siya sa kanyang sarili. Nawala si Alexa sa kanyang sarili. Dahil masyado siyang binulag ng masama at makasariling hangarin niya. Kahit labag yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Huling, Ngayong nasa dapat ng kalagyan ng kaluluwa ni Alexa. Tapos na ang pagkakalat niya ng lagim. Tapos na rin ang pakikipagsapalaran niya bilang isang kaluluwang gala. May ibang tao na nagiging masama at tuso. Maangkin lamang ang lahat ng gusto. Subalit gaano man katuso ang tao, higit pa rin tuso ang mapanlinlang na dyablo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Kaluluwang Gala sa isa na naman Gabi ng